Sa Taal, nakamalas ng unang liwanag ang magkaibigang Lakantindalo at Magat Mandagat. Ang una ay mariwasa, samantalang ang huli ay isang dukhang magsasaka. Si Mandapat ay lumaki sa kalinga ni Dato Balcote na nag-aruga sa kanya ng siya'y maulila. Laging magkasamang parang kambal ang magkaibigan, lalo kung nagbubungkal ng lupa at mangangaso ng usa at baboy ramon sa kagubatan. Napabalita sa kanilang barangay ang tungkol sa nawawalang kaharian. Ang magkaibigay nagkaisang hanapin ito. Kanilang ginalugad ang kalawakan ng dagat. Sila'y napadpad sa isang pulo ng abutan ng malakas na bagyo. Sila'y inusig ng may kapangyarihan sa pulo. Nagmatuwid sila na sila'y mangingisdang itinaboy roon ng masamang panahon. Lingid sa kanilang kaalaman, ang pulo palang iyong kanilang kinapadparan ay ang hinahanap nilang nawawalang kaharian. Ang puno ng pulo ay haring malupit, kaya masasabing ang pook na ito'y bayang walang Diyos. Ang magkaibigay, itinulog kay Dato Pasig bilang mga bihag. Inyong kamahalan, narito po ang aking natuptop na mga espiyang nagmamanman sa ating tanggulan nang malaman ang ating lihim. Sa gayoy, madali nilang malulusob ang ating kaharian bilang mga kaaway. Iniutos ng hari sa Berdogo, dalhin sa Bortolina at parusahan. Hampasin ng latigo ng makasanlibong ulit. Narinig ni Dayang sumilang ang utos ng ama. Siya'y nagsalita, "Maawa ka po sa kanila, wala silang kasalanan. Kung sila'y parurusahan, sakaling ang ating mga kampon ay naglakbay sa kanilang kaharian, ganyan din ang gagawin sa ating mga kabig. Mahusay ang iyong pangangatigiran, anak. Babaguhin ko ang aking utos. Sila'y aking palalayain. Ituturing ko silang panauhin natin." Gayon na lamang ang pasasalamat ng dalawang magkaibigan. Si Magat Mandagat ay naging tagahanga ng prinsesa mula noon. Pagkalipas ng mga araw, nabatid ng magkaibigan ang mga kalupitan at kabuktutang nagaganap sa kaharian. Ibang-iba ang lakdaw ng buhay na kanilang nabasdan sa Pasig. Dito'y walang kalayaan, di tulad sa Taal na kanilang sinilangan at pinagmulan. Kaawa-awa ang mga magsasaka. Sila'y patay gutom at hindi makatikim ng sapat sa kanilang pinagpaguran. Sinisikil ng Dato ang karapatan ng mga mamamayan. Ang mayaman ay siyang nagtatamasa ng masaganang hindi nila pinagpawisan at ang mga dukha ay sakmal ng gutom at pagsasalat. Ang hindi sumusunod sa utos ng hari ay ipinalalamon sa apoy. Ipinagtapat ni Magat Mandagat kay Dayang Sumilang ang mga kaapihan ng mga magbubukid at ang paggigipit sa kanila ng mga nagmamayari ng lupa. Sinabi ni Magat sa prinsesa, "Dito'y ang taong masipag ang siyang pulubi. Ang sakim at sukuban ang pinagpapala sa kabila ng katamaran." Sumagot ang prinsesa, "Ano ang aking gagawin? Kung ako'y tututol kay ama, baka ako ang parusahan." Siya'y hindi makatwiran. Nangako na lamang ang prinsesa na pag-aaralan niya ang lunas na dapat ipagkaloob sa mga magsasaka. Unti-unti kong aamukin si ama na magkaroon ng pagbabago. Nagsupling sa puso ni Magat Mandagat ang pagmamahal sa prinsesa. Kung minsan pati ang katutong si Tindalo ay pinagsisulusan niya kung makitang kaniig ang kanyang minamahal. Minsay, nabanggit ni Mandapat sa prinsesa na ang bayan ay tutubusin niya at ito'y gagawing isang paraisong tulad ng Taal. Ang bayang ito ay aking ililigtas sa kaalipinan, ang huling pangungusap. Nagkaroon ng kasunduan na pinasimunuan ni Magat at Tindalo, subalit may bahagi ng kahariang tumutol. Ang hindi sumang-ayon ay naghimagsik. Nilusob nila ang kaharian at nagkaroon ng madugong labanan. Si Mandapat at Tindalo ay nagapi. Si Tindalo ay tinapon sa dagat. Si Magat ay susunugin sana, subalit mahiwang inailigtas ng prinsesa dahil sa kalupitan ng hari. Siya'y pinarusahan ng Diyos, nagkaroon ng malaking baha, ang buong kaharian ay nagunaw. Ang hari nalunod sa taas ng tubig, may isang mahiwagang benta na sumagip kina Magat at Dayang Sumilang. Matapos ang baha, mabilis na nagbalik sa Pasig ang pag-unlad nito sa ilalim ng pamumuno ni Magat. Siya ang naging puno ng Pasig pagkat nakataling puso niya si Sumilang. Mula noon, umiral sa kaharian ang pagkakapatira ng puhunan at paggawa na isa katuparan ng buong sigla ang katarungang pangmadla. Lumigaya ang mga mamamayan, sina Mandapat at Sumilang ay iginalang ng mga mamamayan at sila'y namuhay ng matiwasay at maligaya ng mahabang panahon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat ng Pasig. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe mga kabinibini. Mag-iingat po kayo. God bless! Bye!